Kita nyo na po mga master, itong unit na ito wala na po siyang yung digital na panel board. 2 years nang nakatambay yun, nawala tuloy ang digital nya board. Hindi pa naman stock up yung pan motor. Sana yung umandar pa ang compressor nito at saka walang leaking. Pinapaayos ito kasi gagamitin na daw, pero check muna natin yung wirings nito kung gagana pa. Nakatambay na ito sa customer mga master, ngayon dinala sa akin, kaya dudugtungan na lang daw siya o gagamitan na lang daw ng ibang board. Pero sabi ko hindi naman pwede kasi may sariling board sana ito, yung panel board niya. Gagawin ko nito ay tatanggalin muna ang cover ng panel board, i-check muna natin kung pwede pa. Pero for sure naman dito ima-manual na lang ito para magamit niya. Tingnan nyo yung air swing, yan na lang ang natira. Yung air swing niyan pang digital. Putol na rin yung mga wirings nito. Siguro nung nag-check nito hindi tinanggal dun yung sakit ng nakakunik dun sa board, pinutol na lang. Baka sana idadalhin para sample o iwan ko lang kung saan dinala. Pero ngayon ang sabi ko naman ito sa customer, ang suggest ko, check muna natin to. Kita nyo naman ang gaano kadumi yan. Check muna natin ng wirings, paanda rin kung aandar, walang leaking, saka natin lilinisan at saka natin i-prekondisyon kung anong mangyari nito. Pero tiningnan ko naman yung sa cover, wala siyang diagram kasi nga nandun siya nakakonek sa panel board niya, nakakabit nito dati yung original. Nandun yung diagram sa buong unit, pero yung pan motor nito sana naman may diagram. Titingnan natin. Pero nakita ko naman yung unit, yung mga tube niya para siyang nakita mo kanina may something parang oily, pero sana naman hindi leaking. Pero for sure naman matibay pa ito. May diagram naman yung pan motor mga master, baka pwede pa ito. Kasi kung walang diagram, isa-isahin natin yan, matatagalan. Pero may diagram siya, doon na lang susundin natin. Pero tingnan nyo mga master, oh, ang lalaki ng mga tube nito. Yung copper tube niya malaki. So, nagka-corrosion lang siya dahil nakatambay, pero sa tingin ko wala naman tong leaking. Chinik ko din yung compressor, okay pa, wala pa namang kalawang. Madali lang din sundan ang compressor nito, motor. Sundin lang yung nasa cover na CH at saka R, yung common, starting at saka running. Yung red common, yung blue running at saka yung yellow starting. So nakakonek na po yung capacitor niya sa labas. So ang nasa panel board niya to ay yung common na lang at saka running. Yan po, nandyan ang capacitor ng compressor. Ang mga ganitong design kasi mga digital, nakadepende na yan sa disenyo niya. Ito GE kasi ito na unit. Check muna kung may connection pa ito. Set natin yung multi-tester sa times 1 or times 10 ohms para sa resistance. Pero bago natin siya i-check, i-calibrate muna natin ang tester for continuity. Calibrate muna natin. Check natin yung wirings nito. Unahin natin yung compressor. So okay pa ang compressor, may supply pa, hindi naman siya shorted. Check natin ngayon sa ground. Set natin sa times 1 k ohms yung tester. Okay din, wala namang grounded yung compressor.
Yung mga malalaking wirings, yan yung sa compressor. Yung maliit, yan yung sa fan motor. Makita nyo naman mga master. Titingnan ko din yung capacitor nito ay nasa 2.5 siya na microfarad. So titingnan natin kung baka may mahanap ako. Itong mga panel board, hindi po to sa kanya mga master. Yan ang gagamitin kong selector switch mamaya. Pipilian ko lang kung anong magkasya dyan. At saka yung wire, kukuha ko ng mga wire. Gagamitan natin yung pangdugtong mamaya kasi nga putol. At saka baka pwede pa yung pan motor, pan capacitor nito. Pero bago natin dugtungan yung wire, check muna din yung linya ng pan motor, yung connection nito, baka may open wire siya o shorted. Nakita nyo naman kanina yung diagram, yung kulay white at saka brown, yan yung supply ng line 2 o line 1. So okay naman din yung linya nito, wala naman siyang shorted. Naka-steady lang ako sa white, yung isang test probe. Kung nasundan nyo lang yung diagram ng pan motor, ang white at saka brown ay isang linya lang. Meaning kasi yung brown at saka yung red, yan yung sa capacitor. Yung brown or yung red, yan yung starting. Yung blue, yung low, yellow, medium, black at ang high. Yung red niyan is starting, yung brown niyan ay running. Tapos yung white niyan nakakonek yan diretso sa terminal block. So ito ang gagawin ng kung panel board, pero malaki siya. Fabricate ko na lang ito mamaya, puputulin ko yun sa gilid para magamit. Ikat ko dyan banda para magkasya. May terminal block na rin siya. Mayroon na din siyang thermostat, so pwede na itong gamitin. Wala na kasi yung panel board nito. Iwan ko kung saan na daw. Tinanong ko yung customer, wala naman daw, hindi nila alam. Yung selector switch, yan yung gagamitin ko kasi may low, medium, high siya. Pati itong pan motor, check ko mamaya kung pakapareho, baka 2.5 lang din. Actually itong panel board na ito, nabili ko ito sa Buti Bakal. Wala na siyang buong unit, ito na lang ang natira, pero binili ko pa din kasi alam ko magagamit pa yan, pero mapapakinabangan na ngayon. Chinik ko naman itong selector switch, okay pa. Yung mga capacitor hindi pa na check, pero selector switch okay pa, na-detect ko na okay. Titingnan ko din itong pan motor, pan capacitor, baka same lang siya ng microfarad. Okay, pwede pa itong magamit mga master, 2.5 microfarad din. Pwede itong magamit ngayon. Same lang sila ng reading dun sa pan motor. Yung design kasing yung unit na ito mga master, itong aayusin ko, isang digital. Nasira siguro yung board nito. Yung technician dati hindi na binalik o wala silang nakita, so nakatambay na lang. Ngayon gusto nang paandarin, dinala sa akin, wala na siyang board. So ang gagawin ko na lang dito, i-manual ko na lang. Mayroon naman ako actually, mayroon ng panel board, mayroon na siyang selector, thermostat at saka yung capacitor. Pero yung air swing nito hindi ko magamit kasi iba yung design niya, pang digital. Titingnan ko na lang mamaya kung baka magkasya yung air swing din ito sa board, pero posibleng hindi kasi malaki yung selector, baka hindi magkasya. Mayroon ng selector switch, thermostat at saka terminal block. So pwede na ito mga master. Para masubukan nating paandarin, set up muna natin dito sa panel board. So kumpleto na. Maya maya papaandarin ko na ito. Sana ay may refrigerant o freon pa itong unit nito, at saka hindi mag-stack up yung
pan motor. Pero inikot ko kanina, okay naman, pero hopefully gagana ito. Dudugtungan ko muna ng mga wirings dito kasi putol. Yan kasi ang mangyayari mga master kung makatambay yung aircon, hindi pa paayos agad, so magkalitsi-litsi. So mabuti na lang mabilis kong nakita yung mga wirings nito. May diagram pa siya sa pan motor, at saka yung sa compressor naman ma-determine mo naman kung saan yung common, running at saka starting, kasi nandun siya nakakonect yung diagram niya. Yung sa cover mayroon dong nakalagay yung C, H at saka R. Yung common, yung C is common, yung S is starting, yung R is running. Sorry, hindi pala H, is pala is starting. Ngayon pwede na itong ikabit natin. Itong diagram na ito mga master, hindi to yung susundin ko, kasi sa iba din itong diagram. Ang nakakonect na selector nito dati ay 1, 2, 3 at saka 4, low at saka medium lang, low pan, high pan. So ang panel board lang ang gagamitin ko, pero yung selector switch sa iba din. So masilan po ang gagawin ko mga master, susundan ko lang yung diagram. Yan o, nakita nyo naman may diagram siya, low, medium, high. So madali lang po mga master, sundan nyo na lang yung diagram ng pan motor kung magka-convert kayo ng digital sa manual. Pero actually ito, wala naman talaga kasi siyang panel board yung digital, pero sana kung mayroon pa masubukan natin, baka pwede pa, pero wala na eh. Yung diagram na yan hindi ko na susundin yan, kasi hindi naman yung selector switch ang gagamitin ko nito, kasi ang nakalagay dyan is 1, 2, 3, 4, pero ang gagamitin kong selector switch ay yung 2, 4, 6, 8 at saka 10. May low, medium, high. So kanya-kanya na po itong mga connection ng aircon. So kumuha lang ako sa mga ibang panel board. So yan, nakita nyo. So wag nyong titingnan kung kung halimbawa may gagawin din kayong ganito, yung kung ano yung nakasulat sa diagram, yung sa panel board, kung hindi naman yung pareho yung selector switch ang gagamitin yung mga master, wag nyong sundin yun, kasi iba ang reading nun sa switch kung 1, 2, 3, 4 or 2, 4, 6 at saka 8. Depende kasi sa selector switch ang gagamitin mo, so magdedepende ka na lang sa switch, wag yung sa diagram mismo ng board. So okay naman yung selector switch, nakita ko na kasi may diagram siya. Yung 2 low, yung 4 is medium, yung 6 is high. So iba dito, tingnan nyo, iba. Yung 2, 4, 6 yan yung low, medium, high. Tapos yung 8 nyan is yung air swing, yung 10 yan ay yung thermostat. Pero yung number 8 nito, yung sa air swing, baka hindi ko magamit, pero titingnan ko mamaya kung magkasya yung air swing. Tingnan nyo. So almost the same lang sila mga master, basta hindi ka lang mawawala kung saan yung low, medium, high. Basta hindi lang magkabaliktad yung running at saka starting sa pan motor, pati yung common yung sa compressor. Pero yung compressor kasi may guide naman siya sa itaas eh, yung sa compressor niya. Yung sa pan motor lang ang parang mahirap, kung walang diagram matatagalan ka, isa-isahin mo yan. So ito, iba yung selector switch, di ba? So yung sa selector switch na diagram, yun ang susundin ko. So ito yung diagram ng selector switch na 2, 4, 6 at saka 8 and 10.
So yan ang susundin ko para mapalo yung volume ng pan motor, pan speed. Ito ang diagram ang gagamitin ko. Tingnan nyo, may 2, 4, 6, 8. 2 is low, 4 is medium, 6 high, 8 ang air swing, at saka 10 yung thermostat. Madali lang siyang sundan mga master kung basta may diagram lang para hindi ka matagalan. Kasi pag walang diagram yung pan motor at saka selector switch, kailangan mo pang isulat sa papel o isa-isahin mo kung hindi mo masyadong kabisado yung takbo ng selector switch. So try na natin i-connect yung number 2, yung low. So ito na ngayon, na-connect na natin. Yung red nito is starting, ang brown naman is running. Ang brown at saka yung white nito ay isang linya lang. So ang white dapat jumper sana kung sa iba, pero nakakonect na siya diretso sa mga wirings. Ang white nito doon natin i-connect sa terminal block para kukuha tayo ng supply doon sa isang linya, yung sa terminal block. Yung terminal block yun yung line 1 or line 2. Yung sa selector switch doon tayo kukuha ng line 2 o line 1, depende na sa pagbabasa nyo ng diagram. Check muna natin pala yung capacitor dito. Set natin sa times 1 k ohms yung pan motor kung okay ba. Good pa ang capacitor, pwede pang magamit ito mga master. Okay pa ang pan at saka compressor. Ngayon i-check na natin ang linya ng sabay, yung buong unit na. Gamit ang selector switch, ilagay natin yung dalawang test prod sa plug para malaman kung may short circuit siya o wala. So okay naman ang unit at yung ang pag-wirings nito. So double check lang natin, baka may sugat yung mga wirings pero wala naman. So ito na po ang ating finished product. Ang low, medium, high. Dito yan. Blue, low, medium, yellow, dark, high. Tapos ito di ko gagamitin ang air swing, di magkasya mga master. Sinubukan ko, pati yung pang manual na air swing mas lalo kasi mas malaki. Sasayad siya dyan sa selector switch. Actually pinapabricate ko lang naman kasi ito, ginagamitan ko na lang ito ng manual. Hindi naman kasi ganyan yung panel board nito. So subukan ko ng paandarin na para malaman kung andar ba ang unit na ito mga master. Umaandar na po, nakasit na siya sa pan muna. Wala naman, hindi okay pa yung pan motor, hindi naman maingay, good condition pa yung pan motor. Narinig nyo naman mga master. Ngayon, set natin siya sa low coil, medium coil at saka yung high coil. Check natin kung okay pa ba yung karga ng refrigerant nito. Yan yung reading ng pan motor na umaandar. So, ibig sabihin mga master, hindi high ampere yung pan motor, so kulang shorted, okay pa. Ngayon, set natin siya sa low coil at saka high coil. Ito ay low coil. Maandar na po ang compressor.
Yan ang reading ng clamp meter. Umaandar na ang compressor. Medium cool, Ngayon medium cool natin. high cool. Set natin sa high cool. So okay. Normal ang reading ng clamp meter. Nakita nyo naman. Saka hindi maingay yung compressor at saka pan motor. Ibig sabihin may refrigerant siya. Wala din siyang leaking. So nag-sweeting na yung suction line nito. Yung panel board naman talaga nito hindi siya kanya, pero naghahanap ako ng paraan para magamit yung unit. Pinutol ko sa gilid para magkasya ang panel board pag ibalik na. So nasa normal po yung reading niya. Almost 2 years din kasi itong hindi nagamit, hindi na gumagana. So matibay at malaki naman yung tube at saka pipe nito mga master. So huwag nyo kong kalimutang subscribe ang aking YouTube channel na Rimnitech para updated kayo sa mga video kong i-upload. So mag-like, comment, share at saka hit notification para makapalo kayo. So ganun lang mga master. So nakapana siya setting. Okay. Tapos Approve. Pwede na magamit ito ng customer. So mamaya pwede na itong makuha ni customer. So ganun lang mga master. Maraming salamat sa inyo.